Mga kababayan, supalpal po ang inabot itong si Yot-Yot man, ang tamad na congressman, itong si Mr. 51 billion, Pulong Duterte. Dito po kay Attorney Jesus Falsis. Dahil nga naman, ito po yung sinabi. It's been 3 whole months since June and July when Paulo Duterte took office and he has nothing to show for it. 0 bills proposed or filed. Ano pa bang aasahan natin dyan, di ba? Tamad nga eh. Yung tatay niya, aminado rin na yang si Pulong Duterte ay talagang tamad. Ultimo nga yung kapatid niyang mayor, yung acting mayor, si Barbie Duwag Duterte. Yeah? Tanghali na or di kaya hapon. Minsan nga sabi, nakainom pa daw pag pumapasok sa opisina niya dyan sa may Davao City. O sabi ni Montulpo, di ba? Ay, naku naman talaga. Ay, wala na ho tayong dapat ipagtaka dyan sa mga yan. Kasi unang-una, binoto ho ng kanilang mga constituents yan eh. Ganyan ho. Katakot etong mga taga Davao City sa mga Duterte. Hindi ho natin alam, baka pinagbabantaan sila na kapag sila ay hindi ibinoto, may mangyayari sa kanila, di ba? Or di kaya, hindi natin alam, baka naman tuwing botohan kasi, baka malaki yung, alam nyo na, di ba? Pero, nakakainis lang mga kababayan, kasi unang-una, ganyan ho yung mga uri ng opisyal na pinapasahod po natin ng daan-daan libo, pero wala hong magandang ginagawa sa gobyerno ni hindi ho makatulong, bagkus perwisyo pa nga di ba? Pero perwisyo mga kababayan, etong si Pulong Duterte, perwisyo ho yan sa may House of Representative yan. Hindi na nga pumapasok, hindi pa, dapat ini-ethics yan sige, ikaw bagong speaker Boji D, bakit hindi ka magpakitang gilas? Bakit hindi nyo disiplinahin itong mga hindi pumapasok na mga congressman? Di ba? Disiplina nyo sila. Ngayon mga kababayan, meron pang isang patutsada to patungkol dito kay Representative Sandro Marcos, na tinatawag niya itong si Representative Sandro Marcos na Charis. Charis, anong ibig mo sabihin doon? Kasi porket maputi kayo at may mga itsura kayo, gano'n. Tapos yung tunay na Pilipino na isang Marcos, binabastos ninyo, tatawagin ninyo kung ano-ano. Gano'n. Kasi mga kababayan, hindi na po lingid sa ating kaalaman. Romualdez, Marcos, Araneta, mga Pilipino ho yan tunay na Pilipino yung mga yan Etong mga Duterte, tunay bang mga Pilipino to? Hindi po. May dugo ho yung banyaga. Tandaan ninyo, yung nanay po ni Pulong Duterte, half German, half Pinoy. Tapos etong si Rodrigo Duterte, aminado siya na siya po ay isang Chinese. How sincere is this China policy? Maybe because I'm Chinese and I believe in sincerity. Okay? Kaya hindi ho mga purong Pilipino yung mga Dutertes na yan, mga kababayan. Kaya nga wala silang pakialam kung anong mangyayari or mangyari sa Pilipinas. Di ba? Yung tatay niya, si Digunggong. Gusto niya tayong ipasakop sa China kasi Chinese siya si Sara Duterte, sisiraan yung turismo natin dito sa Pilipinas, yung San Juanico Bridge. Tapos sabay promote niya ng tulay ho ng China. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist map ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge. Ganyan ba yung mga Pilipino? Oh my goodness naman talaga. Kaya nga pansinin ninyo, wala ho silang pakialam kung maubos ang pera nating mga Pilipino sa katarantaduhan nila, sa patravel-travel nila. Di ba? Kasi nga, hindi ho sila tunay na Pilipino at ang tunay at ang plano talaga nila ay pabagsakin ng Pilipinas at ipasagop sa China. Yun po yun, mga kababayan. Lasting dito kay Pulong Duterte. Sinasabi nitong si Pulong Duterte na pinadala daw po ng bangag na administrasyon etong si Sentry doon sa may ICC para yung basta check, sabing ganun, live check ba yun? Basta, may ebidensya ka? Pulong Duterte, yot-yot man, ang tamad na congressman? At saka, sinong bangag? Sinong bangag, Mr. Duterte? Pulong, sinong bangag? Yung tatay mo ang bangag. Kasi bakit? Aminado siya na siya ay nag-EMJ. Tapos, aminado rin siya na siya ay nagtuturok ng fentanyl.
overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict, sabi ni Senator Dinagdag na lang niya Naime. yan. Nagpe-fentanyl ako. Nagpe-fentanyl ako. Ilagay ko lahat. Maganda ang feeling. Maganda ang feeling. Para kang nasa... I have never been to paradise, but I've been there. And parang paradise. So gamit yung, but one time, hindi ko na napansin, nakalimutan ko yung marka. Hindi naman to every week, as you originally said, Good sir. for ano yan eh, good for 3 days yan, ma'am eh. So kasi nga, gusto ko floating. Oh, gusto nyo, maganda daw yung feeling eh. Parang nasa heaven. Parang nagpo-floating nga daw, sabi ni Digunggong eh. Oh, sinong bangag? Kayo ang bangag. Tignan mo yung mga kapatid mo. Si Baste, si Chong Kitty, yung kapatid mo sa labas na bunsong babae. Oh, kumakain ng MJ hinahalo saan? Sa brownies. Kaya kayo ang tunay na mga pamilyang bangag. Oh, yung sinabi ni Mark Taguba, di ba? Na importer ka ng shabs. Oh. Tapos, sino yung mga nasa paligid ninyo? Sige nga, sino yung mga kapicturan ninyo? Mga drug lords. Kaya nga, diba, sinabi mga kababayan na etong si Digunggong ay protector ng drug lords or tinatawag na Lord of all drug lords. Yang si Rodrigo Roa Duterte. Diba? Anak ng kamatis naman talaga. O ngayon, mabalik tayo dito kay Sentry. May ebidensya ka, Pulong Duterte, na ipinadala ng Marcos administration para i-check yung tatay nyo dun sa kulungan. Ang mahirap kasi sa inyo, nagpapaawa kayo sa tao. Ngayon, nabubuging kayo kasi mga kababayan, di ba, sinasabi nila, kawawa daw si Digunggong, bumagsak daw si Digunggong, kung ano-ano daw, mahina na daw. Hindi naman pala mga kababayan, parang nasa hotel, country club, yung tatay nilang si Digunggong, ang sarap ng buhay, 24 oras, pwede niyang makausap yung kanyang pamilya. O hindi ko lang alam kung sinong pamilya kasi marami, mga kababayan eh. O mamaya, yung 13 na girlfriend niya, tinatawagan pa ni Digunggong eh. O di ba? Talagang yan kasi kayo, kapag hindi nyo kaya yung issue, ang gagawin nyo, mag-ad hominem kayo, manlalait kayo ng tao, or di kayo magtatapang-tapangan kayo para naman kahit papaano masabi kayong matapang, di ba? Ngayon, kung meron kayong ebidensya diyan sa sinasabi ninyo, sampahan ninyo ng kaso.